Tuwang-tuwa sina Diego, Thiago at Leo, tatlong adventurous na pinsan. Pupunta sila sa Egypt. Ang kanilang unang destinasyon, ang Great Pyramids of Giza. Nang makita ang mga naglalakihang istrukturang bato, ang mga bata ay parang mga tunay na explorer na naghahanap ng mga nakatagong kayamanan. Umakyat sila sa isang pyramid, naiisip ang mga sinaunang Egyptian na nagsusumikap na itayo ito. Napakatangkad noon. Mula sa taas, abot tanaw ng mata ang nakikita nila. Si Thiago, ang pinaka-curious, ay nagtanong, paano nila nagawang magtayo ng isang bagay na napakalaki nang walang mga crane? Pagkatapos ay nagpakuha sila ng larawan kasama ang Great Sphinx, ang misteryosong kalahating leon, kalahating tao na nilalang. Si Leo, ang mas masining, ay gumuhit ng sketch ng Sphinx sa kanyang kwaderno. I think it has a story to tell, sabi ni Leo na nakatitig sa rebulto. Sa loob ng Egyptian Museum, namangha sila sa mga mummies. Mukha silang totoo. Si Diego, ang pinakamatapang, ay lumapit sa isang mummy at bumulong, "Kumusta, Faraon?" Naisip ng mga bata ang buhay sa sinaunang Egypt at kung ano ang mga kaugalian ng Egypt. Sakay ng isang Nile cruise, nasiyahan ang magpinsan sa mga tanawin ng mga templo at mga nayon sa tabing ilog. Sa gabi, pinapanood nila ang mga bituin at nakikinig sa mga kwento tungkol sa mga Diyos ng Ehipto. Tinanong ni Thiago, sa palagay mo ba ay umiiral pa rin ang mga Diyos ng Ehipto? Sa Luxor, binisita nila ang Valley of the Kings. Doon, ginalugad nila ang mga libingan ng mga farao, na pinalamutsyan ng mga painting at hieroglyphics. Si Leo, ang pinakamalikhain, ay nag-imbento ng isang kwento tungkol sa isang batang prinsipe na nakatira sa isa sa mga libingan na ito. Natutunan ng mga bata kung paano gumawa ng Egyptian bread, isang napakasayang aktibidad. Minasa nila ang masa at inihurnong ito sa isang clay oven. Masarap ang tinapay. Sabi ni Diego, dapat may Egyptian party tayo pag-uwi natin. Sa isang lokal na palengke, bumili ang magpinsan ng mga souvenir. Bumili si Thiago ng isang maliit na scarab, isang simbolo ng swerte sa sinaunang Egypt. Bumili si Leo ng isang papyrus na may hieroglyphics at Diego, isang maskara ng Tutankhamun. Isang gabi, habang sila ay nagkakampo sa disyerto, nakakita sila ng shower ng mga bituin. Ang mga bata ay gumawa ng isang kahilingan. Nais ni Diego na bumalik sa Ehipto sa lalong madaling panahon, nais ni Thiago na matutong magsalita ng hieroglyphics, at nais ni Leo na maging isang arkeologo. Bago umuwi, bumisita ang magpinsan sa isang oasis. Naligo sila sa isang malakristal na lawa at uminom ng sariwang tubig mula sa isang balon. Sabi ni Diego, ang lugar na ito ay parang paraiso. Sa paliparan, ang mga bata ay nagpaalam sa Egypt na may kalungkutan. Ngunit dinala nila ang mga hindi malilimutang alaala. Sinabi ni Thiago, hindi ko malilimutan ang mga pyramids. Sinabi ni Leo, gusto kong mag-aral ng higit pa tungkol sa sinaunang Ehipto. At sinabi ni Diego, let's plan our next trip. Sa bahay, ibinahagi ng magpinsan ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa mga kaibigan at pamilya. Gumawa sila ng photo album at nag-iingat ng isang journal tungkol sa kanilang paglalakbay. Ang pakikipagsapalaran sa Egypt ay naging kakaiba at nakakapagpayaman na karanasan para kina Diego, Thiago at Leo. Marami silang natutunan tungkol sa kasaysayan, kultura at tradisyon ng kaakit-akit na bansang ito. At sabik silang mamuhay ng mga bagong pakikipagsapalaran.